Binuksan ng Justice Sector Coordinating Council ang ikalawang National Decongestion Summit. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan para maayos ang mga bilangguan sa bansa na nangangailangan ng agarang aksyon. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Gab Villegas. Binuksan na ng Justice Sector Coordinating Council na binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang ikalawang National Decongestion Summit. Layon ng aktibidad na paigtingin pa ang mga hakbang para maibsan ang matinding pagsisikip ng mga piitan sa bansa. Nilagdaan rin ng mga kasapi ng JSCC ang isang deklarasyon bilang pagpapatuloy ng kanilang pagsisikap na mapaluwag ang mga bilangguan sa bansa. Para kay DILG Undersecretary Rolando Puno, hindi lamang usaping koreksyonal ang congestion ng mga kulungan. Ito rin ay usaping legal, pamamahala at moral na nangangailangan ng agarang aksyon. Ayon pa kay Puno, 7 sa bawat 10 kulungan sa bansa ang nananatili pa ring siksikan. Ilan sa mga hakbang na ginawa ng DILG para mapaluwag ang mga kulungan ay ang pagpapalakas sa barangay justice system. Sa pamamagitan ng katarungan pambarangay, aabot sa 250 milyong kaso ng mga away kapitbahay ang hindi na umabot pa sa paghimas ng rehas. Napababa rin ng BJMP ng 10% ang national congestion rate sa loob ng 4 na buwan kung saan naabot sa 69,000 persons deprived of liberty ang kanilang napalaya sa pamamagitan ng paralegal support. This isn't discomfort, it's systematic failure. Treat jail decongestion not as an administrative headache, but a justice emergency. Release the deserving and clear the dockets. Let us fix the system. Nagpatupad rin ang Department of Justice ng ilang mga reforma tulad ng pagpapababa ng piyansa kung saan 42,000 PDL ang napalaya. Ayon naman kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, isa rin sa mahalaga ring salik sa pagpapaluwag ng mga kulungan ang paggawad ng executive clemency sa mga PDL na matatanda at mga mayroong matinding karamdaman. Mula noong 2022, nakapaggawad ng parol ang Board of Pardons and Parole na aabot sa 300 elderly and terminal ill na mga PDL. Sa kabila nito, hindi pa rin dapat magpakampante ang mga ahensya. We shall adopt further measures rooted in compassion and reason. Among others, we will continue to advocate for introduction and institutionalization of a policy on compassionate early release for qualified persons deprived of liberty, particularly the elderly, the seriously ill, and those who no longer pose a risk to society. The congestion remains to be a continuing and collective responsibility. Para naman kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, marami pang trabaho ang kailangan tapusin para mapaluwag ang mga piitan sa bansa. Overcrowded jails strain government resources, endanger the health and mortality of PDLs, and undermine rehabilitation efforts. Ibinahagi rin ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. na ilan sa mga pag-uusapan sa summit ang planong pagsasama ng Bucor at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng Unified Penology and Correctional System alinsunod sa Nelson Mandela Rules. Dagdag pa ni Catapang, patuloy pa rin ang pag-aaral tungkol dito. Mula noong 2022, aabot naman sa 30,000 PDL ang kanilang napalaya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance. Napapabilis na yung release nila, no? Nagtataka nga sila na hindi nila alam na hindi akala na ganun kabilis ang pag-release nila. So nagkakaroon tayo rin ng peaceful atmosphere sa mga kulungan natin kasi hindi sila alam nila na in due time they will release. Umaasa rin ang Bucor na ma-decongest ang mga piitan sa bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.